Nakatakda ng ilalabas ng Commission on Elections sa susunod na linggo ang Implementing Rules and Regulation o IRR para sa kauna-unahang parliamentary election sa BARM ngayong 2025. Sa eksklusibong panayam kay COMELEC Chair George Garcia sa kanyang pagbisita sa Maguindanao del Norte, sinabi nitong na-promulgate na ang IRR nito lamang nakalipas na 2 linggo, subalit may mga nakita pa umanong mga kailangang i-edit, katulad na lamang ng mga grammatical error at iba pa. Ang IRR ay siyang magiging libro kung saan nakapaloob ang mga nilalaman na mangyayaring halalan sa darating na May 2025 elections kung saan magaganap ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM, hanggang sa usapin ng accreditation ng mga partidong sasabak kung saan inaasahan ang deadline ay mangyayari sa katapusan ng Oktubre nitong taon. Last 2 weeks ago pa yun, promulgated. But will be published made public only by next week. When it's fully edited? Yes. Tapos ng editing by 2 weeks na nag-i-edit yung mga lawyers. Ano naman medyo maganda kasi planchado. Pero walang masabi. Oh, kasi medyo delayed na yung time frame, di ba? Yeah, kinakailangan. Supposed to be a deadline for April, di ba? Para sa filing pati ng accreditation. So ano mangyayari nun? Na okay lang naman dahil doon sa accreditation, magmamadaliin naman namin lahat yung sa accreditation process nila dahil in the first place, ang talagang pinaka-importante at crucial na period natin yung October, because that's the filing of the candidacy. So sana, bago man lang mag-August, maging maliwanag na ang lahat sino yung pwedeng makatakbo, at least sa political parties. Nagbigay din ito ng komento sa katatapos lang na isinagawang plebisito nitong Sabado sa Special Geographic Area kung saan lumalabas na nagkaroon ng 82% na voters turnout. Nagtala ito ng 73,000 na mga nakaboto at landslide na naipanalo ang yes na hudyat sa pagbuo ng 8 bagong bayan sa BARM mula sa Cotabato Province Special Geographic Area. Nagkaroon lamang ng 273 na bumoto ng no. Pero ayon kay Garcia, mas may malaking hamon umano na dapat kaharapin. May mga pangako umano dapat matupad sa taong bayad. Binigay ko yung challenge sa ating Bangsamoro sa pangunguna ng Chief Minister natin. Ang sabi natin, hindi sapat lang na nanalo tayo ng yes. Siyempre, umaasa yung 73,000. Kailangan patunayan nila na tama sila sa pagpunto ng yes. At siyempre, para naman mapatunayan nilang mali yung 273. So, ito ay simula. May mga challenge pa katulad ng bawa ng pag-create ng probinsya. At tapos yung mga pangako na kailangan matupad. Hindi naman sapat na sila ay makakabuto lang. Yes. But hopefully sana yung ating Bangsamoro parliamentary election, sana ganyan din. Although alam natin, ito ba yun? Kasi nga, may mga politicians na matagal na rin nasa panunungkulan, and then syempre magkakalaban yung mga nasa Bangsamoro. Medyo, kaya ang focus namin talaga dito sa Bangsamoro. Samantala, ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP na partido ng Moro Islamic Liberation Front isinumbiti na sa COMELEC ang resulta ng isinagawang matagumpay at mapayapang plebisito sa Special Geographic Area. Ibinigay nila ang kanilang report sa Camp Darapan ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte kung saan bumisita si Garcia. At bilang paghahanda at patuloy ang kanilang Registration Anywhere program ng kanilang partido bilang bahagi ng paghahanda sa darating na halalan. Kasama ang buong news team ng Kutang Batu News, ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Batu News.